Mag-iihaw pala tayo ng niyog na baog for today's video. Pwede ka rin magpahula sa akin kung gusto mo. Ang purpose nito, bukod sa gusto kong matanggal yung mga balahibo bago ko biyakin, para madali lang matanggal yung laman dito sa bao. Parang sa pagkukupra ba, di ba parang ganito yon? Di ko lang sure, di ko pa naman nasubukan Wala kasi akong igar or pangkayod ng niyog. Kaya ang gagawin ko, ebe-blender na lang. At syempre, alangan naman isama ko yung bao, di ba, sa pag-blender. Kaya, kailangan kong i-detach. Medyo nahirapan pa akong sukitin, kaya idinangdang ko ulit for few minutes. Sa ngayon, ay mamalengke muna ako ng kamuting kahoy at iba pang mga gagamitin kong sangkap para sa lulutuin natin. Hindi ko muna sasabihin. Kasi maski ako, hindi ko na rin alam yung tawag dito sa lutong gagawin ko. May langka na rin ako dyan na nakalata, may glutinous rice flour, at mayroon ding isang latang coconut milk. Kaso nga, hindi ko bet gamitin ang coconut milk na nakalata kapag sa mga lutong kakanin kasi parang may halong tubig lang ba. Iba pa rin talaga yung pinipigang gata. Dito sa Saudi, medyo mahirap yung maghanap ng fresh na gata talaga. Yes, nung nasa Saudi pa po ako kuha ang video na ito. Pero never ko pa ito na-upload hindi ito repost. Ngayon ko lang talaga na-edit kasi ang tagal mang bumalik ni Ate Edit. So, hiwain ko na muna itong kamuting kahoy kasi ito yung una nating pakukuluan. Medyo matigas kasi ito. After ko mahiwa, sunod ko naman na hihiwa-hiwain ay itong nakalatang langka. Sobrang mahal man kasi ng fresh langka dito, guys. Siguro yung kalahating kilo, abot 500 pesos na, ganun. Kaya itong nakalata na lang binili ko at masarap din naman Ngayon, at tapos ko nang hiwain itong langka at kamuti, bumyabuti. Isi-set up ko naman na itong ating Dallas Air Blender para i-blender, syempre, itong mga nasukit kong niyog sa bao. Di ko na nabidyohan kung paano ko sinukit yan. Bahala na kayong mag-imagine. Ano ba yan? May mga nakikita ba akong hindi nyo nakikita? Lalagyan daw yan ng tubig para mas mabilis madurog at mas bumilis yung ikot. Ganyan diba? So antayin lang natin yan hanggang sa tuluyan ng matino at humalo yung gata sa tubig. Medyo matagal ito kaya ayan, inantok na po ako sa kakaantay. Tapos alam nyo, parang may lagi akong nararamdaman na nakatitig sa akin pero hindi nakikita. Parang may laging nakasulyap, nakasubaybay, nakatingin, ganun. Ayan na naman siya, ayan diba? May mga kaibaan yata dito sa accommodation namin. Mag-isa lang naman ako nung mga oras na ito kasi pumasok yung mga roommates ko. Bahala na nga, pakuluan na lang natin itong kamuting kahoy. Nalagyan ko na pala yan ng gata na nakalata, di ko na nabidyohan, tapos tubig na rin. Maya na yung blender nating gata. Nadidistract man kasi ako doon sa tumititig sa akin na di nakikita. Kaya ayun, minsan di ko napipindot yung camera. Tignan nyo, mali pa yung nalagay kong takip. Ito pala yung takip niya. Habang pinapakuluan natin yung kamuting kahoy, sisimulan ko naman ng magbibilog-bilog nitong glutinous rice flour. Pag ganyan na yung texture after masahin, pwede na yung bilog-bilogin. So, ipas forward na natin kasi sobrang dali lang naman ito gawin, hindi na kailangan ituro pa. At sa wakas, natapos din. Ayan, nakatingin na naman siya. Hala, sumabo yung pinapakuluan ko. Nabisi man kasi ako sa pagbibilog-bilog, kaya di ko na malayan. Pero kaya na yan kasi malambot naman na itong kamuting kahoy. Ngayon, ay ibubuhos ko na po itong blender na kakanggata. So, sasalain ko lang yan sa strainer tapos pipiga-pigain. Para ka lang din nagpakayod ng niyog, ganon. Pagkatapos ay inilaglag ko naman na ang binilog-bilog at nagdikit-dikit na glutinous rice flour. Anong bulaklak naman to? Santan o sampagita? So, may idea na kayo kasi para na siyang bilo-bilo. Pero hindi, kasi kamote lang naman ang nilagay ko dyan. Wala akong nilagay na sago o di kaya'y saging. Nilagyan ko na rin pala ng asukal di papa. Tansya lang sa kung gaano katamis ang gusto ko, hindi sa gusto mo. And then, nilagay ko na rin ang langka na nakalata. And then, nagtunaw lang din ako ng glutinous rice flour sa tubig, tapos ibinuhos. Slurry pala yung tawag dyan para lumapot. Hinalo-halo ko lang at ngayon ay titikman ko na kung masarap na ba, kung tama lang ba yung tamis. Sakto lang naman, kaso parang wala masyadong twist yung lasa. Parang simpleng bilo-bilo lang na kulang sa sangkap, ganon. Kasi wala akong nabiling saba, wala ding sago, wala ding kamoting gapang, walang gabi, ang daming kulang talaga. So ayun, naisipan ko, bakit di ko na lang kaya lagyan ng tinustang sesame seeds?
para magmukha man siyang masikoy. Kahit maliliit yung pagkakabilog-bilog ko doon sa glutinous rice flour. Kasi kapag masikoy, dapat kasing laki ng palitaw yung pagkakabilog-bilog, diba? Nag-try ako sa isang kutsara. Binudburan ko ng konting sesame seeds at masarap naman. Kaya ayan, binuhos ko na lang lahat ng aking tinustang sesame seeds dyan sa niluluto kong di ko mawari. So ayan na po yung naging resulta ng luto nating kakanin ngayon. Ang minasikoy na bilo-bilo. Diba, minerge ko yung dalawang putahe. Putahe ba yung tawag doon? Minerge ko yung dalawang lutong kakanin. Ang bilo-bilo at masikoy. Kaya tatawagin natin itong minasikoy na belo-belo ni Vicky Bello. Diba, ganun lang yun, B. Basta ang main purpose ko lang naman dito yung makatikim ako ng mga lutong kakaning Pinoy kahit nasa ibang bansa ako. Ikaw, nakakapagluto ka ba ng mga ganito kahit nasa ibang bansa ka? Diba hindi? Kasi hindi ka naman resourceful. Charot lang, oy. Habang kumakain ako, syempre, re-ready ko din itong mga nabili kong plastic tub para lagyan ng mga ibibigay ko sa aking mga kaibigan dito sa Saudi kasi bihira lang din sila makatikim ng ganito. Kasama na rin pala dyan yung iaatang ko para dun sa kaibaan na tingin ng tingin sa aking kanina. Ewan ko ba? Yun lang naman. Please follow our page for more cooking vlogs. Maraming salamat po. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy and creepy.